Ditong balita na to ha. Galing na mismo ito sa NBI. Mga kabunyog, hindi po ito chismis. Ha? Formal po itong kinumpirma o inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang forum o talakayan ngayong araw. Sinabi niya na may balibalita sila na may lalabas na naman panibagong batch ng ICC arrest warrants. O yan mga kabunyog ha. Matindi ito. Matindi ito mga kabunyog. Ha? Kaya mukhang magsasama-sama talaga ang mga Duterte sa ano ha? Magsasama-sama na sa ICC ano? Pati si Robin Padilla. Posible ring ma-ICC mga kabunyog ha? Posible ring mamroblema si Robin Padilla tungkol sa ICC. O, ngayon, yan pong balita na yan na mayroon silang balibalita na may lalabas na namang arrest warrants ang ICC. Yan po ay lumabas ngayong araw sa pahayag mismo ni Director Matibag ng NBI. Ayon kay Director Matibag, mayroon silang nakuhang mga information sa reliable sources nila na may lalabas na arrest warrants na naman para sa ilang individuals. Ano ito mga kabunyog mga kababayan? Ito ay kasunod ng pag-unseal nung kay Bato de la Rosa. Na-unseal na yung kay Bato de la Rosa pero may lalabas na naman daw arrest warrants para sa iba pang individuals. Kung titingnan natin ang mga posible na yan na individual, sigurado na halos dyan si Bongo. Kasi sa pinangalanan, sa confirmation of charges hearing, 8 yun. 8 yung pinangalanan doon na co-perpetrators ni Duterte. Si Bato, si Bongo, si Danao, si Kaskulan, napatay na, sino pa bang mga pinangalanan doon? Albayalde, pinangalanan din doon si Albayalde. Kaya ito mga kabunyog, posible na ayon sa NBI, itong mga pinangalanan na ito, posibleng sila ang isyuhan ng bagong arrest warrants. Kaya itong si Bongo, mamumroblema na ito ngayon. Mamumroblema na ito ngayon si Bongo. Kasi ito mga kabunyog, seryoso yan. Hindi naman magbabalita ng ganun si Melvin Matibag sa public niya yan na sinabi. At saka parang katulad din yan noong kay kay Ombudsman Boying Rimulya. Ay di ba? Si Ombudsman Boying nag-una ring nag-anunsyo. Sabi niya, mayroong nakarating sa kanya na may arrest warrant na si Bato de la Rosa. Walang naniniwala nun. Walang naniniwala. Pero ngayon, nakumpirma natin, yung talagang warrant of arrest ni Bato, ang pitsang nakalagay, November 2025. November 2025 ang arrest warrant ni Bato, mga kabunyog. Kaya lang, nakasil. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilabas sa publiko kasi nakasil. At hindi rin pwedeng kumpirmahin ng ICC. Kaya pala, nung tinanong yung spokesperson ng ICC, kung mayroon na ngang inilabas na arrest warrant kay Bato, sabi nung spokesperson ng ICC, wala siyang alam. Wala nga talaga kasi nakasil. Pero ngayon, inansil na ng ICC. Dahil inansil na, pinablik na, ayan, kaya kumpirmado na ngayon na may warrant of arrest kay Bato. Kaya itong kila Bongo, nasabi ng NBI ay may posibleng lumabas na naman na bagong arrest warrant sa mga ibang pang individuals. Malamang sila Albayalde, sila Bato na yan, ay sila Bongo na yan. Kung wala man ang iba, si Bongo halos sigurado na yan. Mga kabunyog. Hindi po ito, hindi po ito galing sa mga chismis-chismis. Balita mismo po sa dyaryo yan ngayon. Balita na yan ngayon dahil statement yan ni
Director Melvin Matibag. Ito. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. ABS-CBN News, May 23, 2026. So ngayon po yan, May 23. May 23. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. Yan. Kaya medyo mga kabunyog, mga matindi talaga to, halos mauubos ang tao ni Duterte, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Si Bato, si Bongo, sa bagay okay na rin yan, magkaka-reunion sila doon. Magkaka-reunion sila doon sa ICC, mga kabunyog. Ano ito? Ano ito? Pag lumabas yung arrest warrants na yan para kila Bongo, halos magpapanabay na silang ihahanting niya ni Bato. Ang pagkakaiba lang ni Bato, si Bato kasi dating military officer, dating pulis. Sanay siya sa pagtatago. Ay si Bongo, sanay ba ito? Baka magtago ito sa China na. Bagamat ang sabi ni Bongo, ipasa Diyos niya na lang daw yan. Nagiging bukang bibig ng mga DDS ngayon ang Diyos Lahat sila Diyos na ngayon ang bukang bibig. Samantalang noon pinagmumura nila yan. Ang Diyos. Kahit yung amo nila na si Digong binabastos noon ang Diyos. Ngayon lahat sila Diyos na ang bukang bibig. Actually may video pa nga si Bato nung nandun si Bato sa Senado nung paglabas niya noong May 11 sa opisina niya sa Senado. Nandun din yung asawa niya, nagpray silang dalawa ng kanyang asawa. Nagdasal sila doon sa sa santo. Lahat sila ngayon bukang bibig Diyos na. Si Bongo ang sabi nung isang araw, ipasa Diyos na niya na lang daw yung tungkol sa ICC na yan. kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero si Bato ayaw niyang maaresto sa ICC. Ayaw niyang madala sa ICC. Tinanong nga siya, bakit ayaw mo na pumunta ng ICC? Di ba sabi mo nung una, okay nga yan na mapunta ka ng ICC para masamahan mo na doon si Digong, si Duterte. Ay ngayon sabi ni Bato, hindi na kasi hindi naman pala kayo magkasama sa silda. Pangalawa, hindi pala ako pwedeng bisitahin ng mga kaibigan ko. Immediate family ko lang pala ang pwedeng bumisita sa akin. Yung sabi ni Bato. Bigla ngayon naisip ni Bato yan, Ay noong panahon ni Duterte, Nung panahon, hindi nila yan, wala silang kinakatakutan noon. Sila noon, akala nila, wala silang pananagutan matapos ang administrasyon ni Duterte. Ay ngayon, tingnan nyo. Nauna-una na si Digong ngayon, nakakulong na. Nakakulong na. Si Bato de la Rosa ngayon, may manhunt na sa kanya. At ito pa nga yung irony niyan. Noong panahon, pinipilit nilang manlaban. Pinipilit nilang manlaban o pinapalabas nilang nanlaban. Kahit hindi naman totoong nanlaban yung mga pinatay sa war on drugs. Ay ngayon si Bato de la Rosa, sabi ng NBI, ang treatment nila kay Bato ay armed and dangerous, armado at mapanganib. At posible itong manlaban. Pero ang pagkakaiba, hindi naman daw pipilitin si Bato na manlaban. Kaya nga ini-encourage daw nila ito, hinihikayat nilang mag-surrender na lang para walang gulo. Pero si Bato daw kasi ang ugali, dalawang babaeng NBI doon sa pagpasok sa Senado, biglang kinabig yung dalawang babaeng NBI tapos tumakbo pataas, nagkandara pa. Ibig sabihin, hindi basta-basta pahuhuli si Bato. Pero yon hindi siya inuudyo ka naman laban. Hindi katulad nung panahon nila sa war on drugs, gusto nilang manlaban yung target nila. Kahit hindi naman nanlaban, pinapalabas na ng laban. Di ba? Anyway, mga kabunyog, ito na yung ito na yung magandang nangyayari para sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Hindi man maibabalik ang buhay ng 10,000 namatay sa war on drugs ni Duterte, at least mabibigyan sila ng hustisya.
sila Kian de los Santos at ang marami pang iba. Itong mga taong ito ay mga hindi kilala sa lipunan, mga mahihirap, mga nakatira sa mga squatters area, sa mga baryo ng mga mahihirap, pero ngayon mabibigyan sila ng hustisya. Yan ang kahalagahan ng International Criminal Court. Na kapag sa bansa mo mismo ay parang wala kang makikitang mapapanagot dahil sa impunity. Kahit pa naman nagpa-function ang mga korte, kahit pa naman nagpa-function ang mga ang pisina ng DOJ, ng prosecutors, pero kung ang umiiral naman na sistema ay impunity, na parang walang mapapanagot, at least nandyan ang ICC. Kaya yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo noon, si Duterte noon, parang wala kang makikitang paano ba mapapanagot itong tao na to. Wala. Kahit nung presidente na si PBBM, nung nag-appear siya sa Senado at sa Kamara, sa Quadcom, ay di ba ang yabang pa rin ni Duterte doon. Pero ngayon, wala na yan. Si Bongo, wala na rin. Ay si Bato. Ang inaasahan nila, akampihan sila ng Korte Suprema, hindi rin. Dininay ng Korte Suprema ang TRO. Ngayon naman si Bongo. Si Bongo naman. At sabi ni Matibag, ng NBI, mayroon ng balita na may lalabas na namang bagong arrest warrants. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang magre-reunion sila nito sa ICC, ano? Ayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.